Matapos ang kanyang sona, nakipagpulong naman si Pangulong Duterte sa mga militanteng grupo at lumad. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, sa pambihirang pagkakataon nga ay pinatawag ng Pangulong si Rodrigo Duterte ang mga kinatawan ng militanteng grupo at mga lumad para pulungin sila sa loob ng Batasang Pambansa pagkatapos nga ng kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Umabot ng humigit kumulang 1.5 oras ang pulong ni Pangulong Duterte sa mga kinatawan ng militanteng grupo sa Presidential Legislative Liaison Office. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, pauwi na raw sila nang makatanggap ng tawag mula sa kinatawan ni Pangulong Duterte para sabihing nais silang makausap ng Pangulo. Pati si Nato Reyes, ang Secretary General ng Bayan, ikinuwento na nakaupo na sila noon sa Center Island ng Batasan Road para mag-pack up nang puntahan sila ng mga pulis. Akala raw nila ay may pag-uusapan lang sila pero dinala na raw sila sa lounge sa loob ng Batasan kung saan naghihintay na raw ang Pangulo para kausapin daw sila. Kabilang sa nakipagpulong ang mga kinatawan ng lumad sa Surigao del Sur, partikular ang tinaguriang Haran 15 na kinasuhan na dati ng serious illegal detention at kidnapping ng paramilitary. Ipinresentan nila ang patuloy na problema ng mga lumad na hanggang ngayon ay di pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Nauna nang in-evacuate ang mga lumad matapos may mapatay na mga kapwa nilang lumad dahil sa alegasyon di umano na sila ay mga NPA at pumipigil sa mga nagmimina sa kanilang lugar. Pero mismo Pangulo na raw ang nagsabi na maaari na silang umuwi sa kanilang mga lupang tinubuan. Nagdeklara na raw ang Pangulo ng ceasefire at sapat na raw ang kanyang salita para magbigay kasiguruhan na hindi na sila pakikialaman ng mga militar. Naroon din daw sa pulong ang mga opisyal ng militar sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Visaya. Pero mananatili raw ang skeletal force ng militar para tumugis sa mga illegal loggers, private army, big illegal mining groups at mga bandido. Narito po ang mga pahayag ni na Josephine Pagalan ng Kasalo, isang regional organization ng mga lumad, at ni Representative Carlos Isagani Zarate. Sabi ng mga paramilitar ay matitigas daw yung ulo namin, hindi namin papasukin ng mga mining company at logging company. Tapos mga supporter daw kami ng mga NPA. Pero sa totoo namang buhay namin bilang mga katutubo, ang alam ko lang bilang organisasyon ay nagdidipinsa po kami sa aming lupang ninuno at sa kalikasan. Masaya po kami. Ngayon lang namin naramdaman kay Digong, Mr. President Duterte, na parang nakita namin na kung ganito ang mangyayari, magkaroon talaga ng kapayapaan. Yun yung panawagan natin na hulihin na yung mga involved doon sa killings, ng mga lumads, pauwiin na sila sa kanilang ancestral lands, no? At tapusin na yung harassment sa kanila. Jessica, mga alas 8:30 na ng gabi nang matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lumad at pati na rin sa mga kinatawan ng militanteng grupo. Pagkatapos ito ay meron pa siyang ilang mga pinulong bago siya umalis dito sa Batasang Pambansa para magtungo pabalik sa Malacanang. Wala naman daw timeline na ibinibigay itong mga kinatawan ng mga militanteng grupo para dun sa mga hinihiling nila sa Pangulo. Samantala, umaasa sila na magpapatuloy yung ganitang relasyon ng Pangulo sa kanila at magiging patuloy na progresibo ang pananaw ng Pangulo sa mga issue ng lipunan. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.